Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na po tayo para sa ika-15 kabanata ng Maria Clara at Ibarra. So, magkakaroon po tayo ng spoiler alert review at reaction. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutang i-share po ang ating video at i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron po tayong YouTube at Twitch channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dala rin po kayo sa aming pahinarya, auto website sa www.fpsmediaph.com. Yun, so ngayon kasama pa rin po natin sina Kuya Yeri at Gama para pag-usapan ng nilalaman ng Kabanata 15, ang huling araw ng episode sa linggong ito ng Maria Clara at Ibarra. Yo. Kamusta? Kamusta ang episode natin? Yun, so ano nga ba nangyari sa episode na to? So madami and maraming mga bagong locations na pinakita. At nga pala yung mga komento nga pala. Bago natin simulan, basahin muna natin mga komento ng mga ating mga manood sa YouTube. So, ang sabi ni Jose Marie Javier, sabi niya, kung ang palabas na ito ay tumatawid sa reincarnation, si Clay at Maria Clara ay isang kaluluwa lamang at si Fidel at Ibarra ay isang kaluluwa din. Si Clay bilang Maria Clara ng 1884 ay bitter sa 2022 dahil anak na naman siya muli sa labas. Ano to? Tulad ni Maria Clara na anak sa labas. Parang nasa fanfiction na tayo. Ginoo. Teka, ituloy ko muna to. At kaya isinusumpa ni Clay ang Pilipinas ay dahil nag-suicide si Maria Clara sa El Fili sa pagtalon mula sa bell tower ng Santa Clara Convent. Meaning, nagpakamatay si Maria Clara na isinusumpa ang Pilipinas. Nang magbalik si MC sa 21st century bilang si Clay, siya ay mahirap bilang parusa sa suicide na ginawa niya. Sabi niya, teka lang kung lang naman daw kung. Oo nga, pero hindi kasi ito ay fictional work ni Rizal, parang fanfic na Paano siya magiging reincarnation? Fictional to. Hindi, yan, kasalanan ng Fushigi Yugi kasi si Tamahome yan Ito naman, sabi naman ni Leo 19, 2 years in the making daw to, kaya talagang pinaghandaan. 2 years. Sabi naman ni Roel Rodriguez, may gumagamit ba sa ngayon kung saan nagsermon ng mga pari noon? Meron ka ba ngayon? Wala lang masyadong gumagamit. Ginagawa ng laruan ng bata. Hindi, kasi may mga sound system na yan. Kahit yung mga modern day na mga simbahan na tinatayo ngayon, wala na nung mga pulpito. Kasi hindi na siya necessary. Dahil may mic na Tapos maganda na nga, meron na ngang tawag dito, may LED projector na nga, LED projector. Wow, LED. May projector na nga para doon sa mga kanta-kanta, di ba? Tapos di ko mabasa yung projector sa na sobrang malayo tsaka maliwanag. Sabi naman ni Marife Kilope, di ba kaya di mo nababasa kasi nag-i-spot ka lang ng pogi sa simbahan. Grabe siya, Sabi naman ni Marife Kilope, yung reaksyon ni Clay talaga, hindi lang kay Fidel niya yung ginawa, pati na kay Ibarra. Kakusapin na ni Ibarra yung teacher bukas. Ito yung komento niya mula sa episode 14 kahapon. Sabi naman ni Sean Di Marukot, yung 10 million daw po ay for normal teleserye lang. Yung mga napanood lang nating na drama na teleserye. Yung MCI, di sinabi ni Madam Susie, pero mas mataas daw po yung budget for MCI. Ang sabi naman ni Duel Alexandros, more than 10 million ang budget cost per 5 episodes, which is higher than a usual teleserye na ginagawa ng GMA7 per Suset Doctorero. At sabi naman ni Epimenedes, 2022, MCI head writer tweeted, a K-series cost 200,000 USD or 12 million pesos per episode. Per episode Sa Pinas, ang 10 milyong piso ay for 1 week or 5 episodes budget na. Di syempre, ang layo talaga ng quality. Ang MCI ay higher ang cost than the usual Philippine series. Kaya pasensya sa ads, we need makabawi, sabi niya. Yun naman yung ina-explain natin kapon na understandable. Kasi ako nga, ang paniwala ko baka hindi lang yung ganun kalaki yung ginastos nila dahil nga doon sa production value. Na ang ilang weeks na, ganun pa rin at consistent pa rin.
Na well prepared, na well budgeted. At pinag-isipan, yun yung ano eh. Kasi meron din naman mga palabas na mababa budget pero na-i-execute. Naalala ko tuloy yung sa yung sa issue with General Luna na 80 million. Yes, Kumpara doon sa mga nilalabas ng mga MMFF minsan na actually 100,000 lang yata pero tapos pero tumatabo sa takilya dahil sikat. And yun nga, nag-raise din yan ng nung debate between dito sa sinabi ni Jenggoy Estrada na baka mukhang dapat daw i-ban, i-lessen, ganyan. Pero ang problema sa Philippine TV industry, hindi maka-push kasi walang backing ng institution or ng government. Tsaka nagiging para kumita na lang yung film industry dito eh. Kasi yung sa Korea, may support siya na nanggagaling sa government. Yes. And 50 years in the making yan. Yung success na tinatamasa nila ngayon ay kumbaga nag-invest doon sa nagtayo sila ng mga art school, 'di ba? Kaya nga ang higpit sa sa K-pop eh. Yes, diba? Sobrang higpit. Dito kapag pumasok ka sa theater, saan ang bagsak mo? Wala. Doon meron talagang kapupuntahan kasi maraming forms of papasok ka bilang K-pop. Dito Sa kanila may eskwelahan pa ng para sa sa acting, as in dancing, magkaka-schoolmate ng mga artista dito dahil may mga eskwelahan talaga sila para sa sa entertainment. Dito hindi natututukan ng theater arts eh. Sa US, meron ganyang school, yun yung Juilliard. Nandiyan yung sa mga conservatory, yes, sa theater kasi buhay na buhay ang Broadway doon eh. Si Chadwick Boseman graduate ng Juilliard. So, kumbaga, mataas yung quality kasi binibigyan ng kumbaga hindi siya yung tipong kasi maganda siya, pwede na siyang artista. Kahit walang personality, di marunong mata, di marunong sumayaw, walang alam gawin, kundi maganda lang. Tapos pag di na maganda, wala na. Lalo ngayon, dahil pumasok ang social media, may gawin ka lang sa social media na medyo mag-trend, tapos magtutuloy-tuloy na yan kasi susundan ka pa, magkakaroon ka ng followers. Kahit alam mo yung wala ka naman talagang talent. Hindi mo ganoon. Sorry to say, pero yun nga rin yun. Kukunin ka kasi meron kang followers na kasi. May followers ka at yung followers mo ay pwedeng maging pagkaperahan nung kukuha sa iyo. Yes, and yun yung masaklap na katotohanan. Kung yung ba sinusuportahan yung ating pag-usapan natin yan ng malaliman sa sa linggo, sa spoiler alert live natin. Kasi lalo nang haba yung natin. Bakit ba pwedeng humaba? Humaba naman kahapon. Ba't ba galit na galit ka sa napagalitan tayo na natin. Tagal daw natin mag-upload. So, yun. At least mas may substance kaysa naman sa ibang reaction na nakikita lang na binababad yung tapos wala naman nahihita dahil ang ganda. Tsaka mas maganda yung may mga pag-uusapan talaga. So ito naman, last komento naman mula sa ating manood. Ang sabi ni Matt Merin, may tula siya na binigay sa atin Sabi niya, sermon ni Matt Merin. Pakita mo po Yan. Sabi niya, humiliya ba? Anong humiliya? Humiliya mo'y parinig. Alam niyo ba humiliya? Homily. Sermon ng my God. Teka, baka mamulagay mo pa yung tula. Wag mo nang Humiliya mo'y parinig sa karamihan ng nakikinig. Flash ko naman sa tayong isang tao lamang iyong pinaparinggan. Kaya si Ibara'y nagtaas kilay, pasaring sa kabila ng kamunduhang pagnanasa sa magandang binibini. Ikaw nga'y makapangyarihang kura ng San Diego. Kahit na pinalitan mo na si Padre Damaso, sermon mong umigting pag-ibig mong sawi. #sermon. Yun, ang kanyang tula. Lumalabas sa mga Makata. Paumanhin kay Matt kung binaboy ni Senyor yung tula mo dahil di alam ang humiliya. Gumen. So, tama yung sinabi ko na kaya ka nagsisimba, naghahanap ka ng pogi sa simbahan. Grabe siya, So,
Yun na ba lahat ng ano? Yun na yung ating ano. Shoutout kay Mark. Ano kaya? Magaling. Galing. So, ang ano ngayon dito, parang pinakita dito na kahit na magkalayo tayo ng panahon is merong mga tumatagos na kaugalian na dati nating ginagawa. Katulad nun, yung mga kumpulan ng mga magkakaibigan, yung harutan, meron pa rin in different form nga lang. So, nakakatuwa na at least parang may mga na-adapt tayo from the past. Okay. So, yung Kabanata 15, nagsimula siya ulit sa part na ulit yan? Sa ano? Sa umpisa, ano bang end nung nakaraang kabanata? Yung sa nakalimutan na. Sa paypay ba yun? Kakatapos lang ng ng misa. Misa, tapos hinanap niya. Di ba kahapon yung kay Padre Salve na hindi niya bibitaw yung mga bahay niya? So, nagkita ulit sila, si Ibarra, tsaka si Ibarra tsaka si Clay. Na Pero bago yun, tinatanong ko kumusta. Si Fidel muna, si Ibarra. Hinanap ni Fidel si Ibarra. Kasi, alam mo na, kinilig si Fidel sa ginawa ni Clay. At hinanap ni Fidel si Clay. Natago si Clay. Tapos saka lang siya lumabas nung umalis na si Fidel. Tapos itong si Clay, ginawa niya yung mabilisang pagmamaypay, tapos sa patingin kay Ibarra. Tapos na-shock si Ibarra sa ginawa ni Clay. Sabi niya, ako ay may nobya. Tapos sabi batid mong ako ay may nobya na. Oo, sabi ni Clay, ano yun? Kaya ko na. Dennis Trillo na, pero yung mukha, Tornillo. Dennis Tornillo. Dennis Padilla. Nag-walk out si Ibarra. Shock siya kaya. Yun yung yun yung magandang ginawa niya. Parang hindi niya nagustuhan actually. Na alam mo naman may girlfriend tapos parang kabaliktaran doon sa mga ibang kalalakihan ngayon na yes, side chick. Yung chick, may crush sa akin. Siyempre, so, magmamalaki pa. Tsaka faithful. Kumbaga, hindi mo pagyayabang na, palay na, malak na lumalapit sa palay. Binubugbog yung mga ganun. Di ba? Di ba, Papoy? So, yun, pagkatapos nun, ano ba yung next eksena? Nakalimutan ko. Yung sila. Nag-walk out nga si, doon na ba kay Padre Salve? Doon man sa sa palengke muna ata yung sa palengke naglalakad ata sila na sinusundan ni Clay si Ibarra. Kasi tinatanong na ni Clay si Ibarra kung kamusta yung kung tukol dun sa mga sakristan, kung may nagawa na bang paraan si Ibarra. Dito parang ako sabi, pinipressure na ni Clay si Ibarra dito. Yun nga yung reklamo natin dun sa last episode. Character ni Clay. Nakaramihan sa atin ganun nung mga panahon din na yun. Gusto natin manghimasok dun sa buhay ng mga tao, ganyan. Na hindi naman natin nare-realize kung gaano ka-deep yung problema at hindi naman natin talaga nauugat yung problema. And karamihan din naman, umaasa dun sa third party na, tulungan mo tong sigay ito kasi kailangan niya, okay yan, mga ganun. Na hindi naman talaga naintindihan kung ano yung tulong na kailangan nung And minsan, naging mas grabe pa yung resulta. Yun. So, kung tutulong kayo, dapat pag-isipan nyo mabuti. Kaya nyo ba yan i-sustain? Kaya ba yan tuloy-tuloy na consistent? At talaga maiaahon mo doon sa kung anumang problema meron yung taong gusto mong tulungan. Hindi yung gusto mo lang tumulong for the sake na maging masarap lang sa pakiramdam mo na meron kang tinulungan. Yes. Tapos, i-vlog mo pa. Tapos, yun, magkakabuse ka pa. Sinabi pa ni Ibarra dito na parang nagsisisi raw siya na nabanggit pa niya kay Maria Clara tungkol sa mga sakristan. Kasi, nadamay si Maria Clara talagang masyadong parang ayaw niya kasi nadamay si Maria Clara sa ganung komplikadong problema. So, medyo na-pressure na si Ibarra, nag-aalala din siya para kay sa nobya niyang si Maria Clara. Tapos itong si Clay habang sumisilip dun sa may mga palinda sa palengke, dumating si Maria Clara at si Tia Isabel. At dito nagkausap sila tungkol dun sa about sa sakristan pa rin. At gusto talaga tulungan ni Ibarra yung mga bata. At ganoon din naman si Maria Clara. Kaso si Tia Isabel kumokontra.
Kasi wag na dapat makailam si Maria Clara, ganito, ganyan. Nakiusap si Maria Clara dito. Parang ginagamit talaga niya dito ni Maria Clara yung impluwensya niya, yung kapangyarihan niya para makatulong. Yes, so nung time na yun, mayroon ng influencer at si Maria Clara isang influencer. May influensya. Isabihin, kasi doon sa linya niya na sinabi, tatanggihan daw ba siya ni Tia? Yung parang, yung alam niyang alam niya may charm siya at alam niyang hindi siya hindi siya matatanggihan. Nung itlog na may may black eye. hindi nung itlog na sunny side up. Hindi ni Padre sunny side up. Ang plano kasi nila sumulat kay Padre Damaso para tulungan na makuha yung mga bata sa mula kay Padre Salvi. Pero feel ko matawag ito? Magba-backfire. Magba-backfire itong plano nila kasi lalo pag nalaman ni Padre Damaso na may kinalaman si Ibarra. Oo. Kasi rin, ang maganda rin kasi dito sa episode na to, pinakita yung yung point of view ng mga pare nung time na yun sa mga nakapag-aral na Indio. So later on, pinakita yun So pagkatapos nun, doon na kay Padre Salvi. Oo, hinaras niya ulit yung mga bata. Nalaman, sabi ko na nga, mabubugbog ulit yung mga bata dahil sa galit ni Padre Salvi dahil may nakaalam na tagalabas na nagugulpi yung mga bata. Siyempre, sabi, nagsusumbong kayo di gulpi lalo ang abot. Ang nangyari dito sa mga bata, sino lang ba pinagsabihan nila? Si Clay. Pero hindi naman nila inamin doon sa pare. Hindi nila inamin. Pero syempre, nung nag-usap sila, Basilio at Crispin, isa lang pwede nilang sisihin bakit lalo silang sinaktan, kundi si Clay. At ang promise pa ni Clay, ililigtas sila. Kaso wala namang nangyaring pagliligtas na naganap, lalo pang lumala. So, yun, ang naisip nila, lumayo kay Clay. Kasi, ito na itutukoy natin na consequences ng mga ginagawa ni Clay na akala niya makakatulong. Lumalala yung sitwasyon. Kasi hindi niya binasa yung libro. At hindi niya naiintindihan yung dapat na unawain dun sa So, yun, sige. So, yun, nagtataka pa nga kung di pa lumalabas dito yung kulay ng yung tunay na kulay ng Sacristan Mayor. So, minor character lang naman yung Sacristan Mayor. Nisip ko nga kung lalabas ba yun Pero anyway, next na eksena nito, si Maria Clara at si Ibarra pumunta ng batawag doon? Sapa? Nag-picnic sila sa may tabing ilog. Yung mga kaibigan kasi ni Maria Clara magkakaroon ng picnic doon. Tapos parang hinatid lang ni Ibarra si Maria Clara punta doon. Nandun sila Victoria. Girls night. Victoria, Sinang? Sinang tsaka si Nene ba yun? Neneng. Neneng B. Si Neneng si Neneng. Tapos si Clay nakabuntot, nakamasid sa malayo. So habang nagtutuksuhan yung yung mga girls para kay tungkol kay na Ibarra at Maria Clara kung kailan daw ang kasalan, etc. Kasi gusto nang kumain ng mga gusto na nang kainan ng mga babae. Handaan, ping. Ano bang word na sinabi? Yung gusto na nilang magkaroon ng mantika sa mga mamantikaan ng aming mga labi. Ang mga labi. Mamantikaan ng aming mga labi. Na akala natin ang meaning iba. Hindi, kaya binalikan natin at ulit-ulit. So yun, umalis na si Ibarra nun bago pa siya malalo matukso ng mga kaibigan ni Maria Clara. At dito kita yung pagiging leader ni Maria Clara sa mga kaibigan niya. Siguro dahil sa status na rin ang buhay niya. At maganda yung lugar Sa Bulacan yun, sa Bulacan daw yun. Sabi dun sa vlog ni Clive ba o nung nung sa behind the scenes. Behind the scenes yan. Sa Bulacan daw yun. So maganda yung lugar. Di kaya San Miguel? Parang San Miguel. Maganda yung ilog, pero yung kulay green ng ilog parang kasi kaulan lang Oo. Tsaka parang dinagdag lang. Habang may picnic yung mga lalagita, meron ding mga naglalabas sa may background, mga normal lang, mga Indio. Mga Indio, hindi ka same nila ng status. Tapos
Itong syempre sila lang girls lang girls lang nandun eh. Syempre nagharutan. Nagpalitan ng mga mga boys Tinutok sa si topic. Maria kung sana sila umabot ni Ibarra. May bantay eh. May bantay eh. May chaperone si Tia Isabel. Tapos isa naman pinagmamalaki na Nahalikan na daw siya. Nahalikan na daw siya. Tapos si Clay nag-react. Sabi niya, naman ito. Nahalikan lang naman sa pisngi. Parang kasi dito sa modern Laplapan agad. 3 weeks pa lang magkakilala eh. So, yun. First date. First date, agad eh. Third base eh. So, yun, habang nag-react si Clyde dun sa mga kwentuhan ng mga binibini. Tapos, napunta sa usapan sa, Abanico. Sa Pamaypay. Kasi yung pinakabata nilang miyembro ay meron ng crush. Meron ng napupusuan pero di niya alam paano papaalam. Yun. So tinuruan ngayon ni Marie Claire at mga kaibigan niya kung paano ipapahiwatig yung kanyang damdamin sa crush niya. So ang nangyari, ang ibig sabihin daw ng pagpapaypay ng Abanico ng marahan, ang ibig sabihin ayaw niya sa lalaki. Pag sinara naman niya yung Abanico, gusto niya yung lalaki. Pero pag panipay niya ng bilis, tapos iniibig na niya. Yung bagay, napatingin, daw. Tumitirik na yung Magic. Nagkapaypay ng mabilis, tapos sakatin niya yung sa ulit nga. Tumitirik na, may sakit na. Pagkapaypay ng mabilis. Electric na. Yung ginawa ni Clay sa harap na Ibarra at Fidel, yung pagkapaypay ng mabilis habang nakatingin sa mga mata nila, ibig sabihin, iniibig na niya yung lalaki. Nalala ko tuloy nung sinabing paano pag nagpapaypay ng marahan, ayaw mo sa kanya. Magamit nga daw kaya kay Sir Fidel. Oo. Tapos nung na-realize niya kung ano ibig sabihin ng pagpapaypay ng abilis, siya. Oh my God. Oh my God. Kaya pala ganun Nag-aano pa siya I like you, baby. Gumagano'n pa siya Tapos nung na-realize niya, ay patay. Ay, loka. Ayun. Pagka sabi niya ng loka, narinig siya nila Maria Clara. Nakakatawa dito kasi sige, mga babaeng mahinhin, Maria Clara nga eh. Pero pag magkakasama-sama sila, we protect our own. So parang gangster. Kumanda kayo. Meron tayo. Mga amiga. Siguro natin sila mga amiga. Parang may papatayin eh. So kumbaga kapag babae na hindi nila may tropa-tropa din pala nung time na yun. Merong paraan din sila na na protektahan ng isa't isa. Through numbers. So yun nga, so may gang si Maria. Si MC. MC gang. MC gang. So yun, tapos tumutugtog yung Gangster's Paradise. Mafia Clara. Pwede. Mafia Clara. Yung pala, yung mukha kaya ni Gama, pwede kaya yung GIF yan. Tawa ko sa Wala lang pamaypay eh. So yun talaga ito. Tumitirik. Samantala, kay Ibarra naman, pinuntahan niya si Fidel. Kasi, ipapakilala ni Fidel kay Ibarra, yung guro na kakilala ni Don Rafael. So, ito naman si Fidel nasaan yung pinsan-pinsanan mo, nung unang eksena parang nagpa-practice siya na parang diligawan niya may binabasa siya tapos may gagalong-ganon siya na parang nagpa-practice ba mag-propose ganon. Nagpa-practice mag-confess, magtula. Mag-confess, yes. Alam na, so meron Kasi nagpapahiwatig na sa kanya ng damdamin yung dalaga ganun. So yun. So pilay pa rin tayo. So yun, pagdating nga ni Ibarra, gusto nga meet yung guro. At pinakalala nga ni Fidel, yung guro na ito, nasa parang di artista pero ulan nyo, spoken parang nag-spoken poetry siya. Kasi yung, yung pagbibigkas niya ng mga malalalim na Tagalog, ang ganda eh. Mas natural, flowing yung mga At itong sa Kabanata 15 na ito, yung pag-uusap ng guro
at ni Ibarra, nasa Kabanata 19 sa No Limit Tangere. At yung ibang detalye sa episode na ngayon, wala to, additional details lang to para dun sa abanigo ni Clay. So yun. Establish lang yung kaugalian ng time na yun. Na mga kababaihan ng time na yun. So yun, dinala ng guro si Ibarra dun sa may ilog kung saan tinapon yung bangkay ni Don Rafael. At dun pinaliwanag niya at kinuwento niya kung ano nangyari, kung ano yung mga ginawa ng mga praile laban kay Don Rafael, kung paano nila hinarang si Don Rafael para pagdating sa pagtulong sa eskwelahan. Pero basta ang hinighlight na dito yung yung paano tumutulong si Don Rafael. May mga flashbacks na nagbibigay siya ng pera, libro, at kagamitan din sa mga bata na nag-aaral, na tinuturuan ni teacher. Which is yung bagay na yun, ang ganda-ganda talagang kasi visually makikita mo. Sa libro hindi mo siya makikita parang sinasabi lang siya or So, yung wala pa sila actually gusali na masabing paaralan. Nasa lang sila sa may silong ng kumbento. Ng kumbento. Sa silong ni Kaka. Kaso nung nawala na si Don Rafael, hinarang ng praile yung mga tinuturo ng guro sa mga bata. Ang pinayagan lang ituro yung tungkol sa relihiyon. Tinanggal yung tungkol sa pagtuturo sa salitang Kastila kasi ayaw ng mga praile na matutong mag-Kastila yung mga Indio. May eksena doon na bumati sa Kastila yung teacher. Nagulat si Padre Damaso na Buenos Dias, Padre. Galing Buenos Dias, Padre. Tapos shock si Buenos Dias. Ikaw pala. Nakakaintindi ka na pala ng parang siya Tapos ang galing ng acting ni Tia Soledad. Gigil si Padre Damaso kasi gusto nila. Huwag nang uulitin, huwag nang bibigkasin dahil ang lengguwaheng Espanya dahil para lang sa mga nakatataas. Wag daw nila dumihin. Kasi ayaw nilang nakakaintindi rin ng Kastila yung mga Indio kasi mas habang hindi naiintindihan ng mga Indio yung lengguwahe ng mga Kastila, mas lalo nilang mas lalo silang parang nakakataas sa kanila Hindi, parang ayaw nilang mapantayan sila. Yes, So, ano yung relevance yan ngayon? Kasi nangyayari pa rin yan, di ba? Yung mga alam niyo yung mga tinatawag na linggo palengke, yung mga salitang palengke ganyan. Ayaw na may mga tao na pinagtatawanan yung kapag hindi ka marunong mag-Ingles, ganyan. 'Di ba? Sa atin ngayon ang English parang tinitingnan na intellectual ka pag marunong ka mag-Ingles. Parang pero kapag hindi at nagpipilipino ka, salitang palengke. Madami na tayong paano pag konyo ka? Sheesh! Stylish! Ka, parang ganun para kang parang iba na yung gamit mo doon sa kaya kumbaga napaka-relevant anong meron nung panahon na yun. Kahit nawala doon sa libro, ang maganda kasi, meron silang dinadagdag pero hindi nakakasira doon sa doon sa book at parang mas naibe-blend pa yung yung visually phonetically na meron sa panahon na yon na nakaka-relate tayo. Yes, di ba? Yun. So, dito nung nabanggit niya nabanggit ng guro na walang physically na paaralan yung mga bata tsaka yung guro. Dito na yata magkaka-idea si Ibarra na magtayo ng paaralan. Pero for future pa yon. Samantala, doon naman kay Clay habang kasi tumakas siya mula ka na Maria Clara, di ba? Nakasalubong niya si Crispin at Basilio. Nakasalubong yung dalawang bata at natakot yung dalawang bata na nakita si Clay kasi bad news si Clay para sa kanila. Umiiwas na. Oo. So, itong si Clay, syempre, feeling proud dahil feeling niya matutulungan niya yung mga bata. Ba't ako na nga tumutulong sa inyo, kayo pala galit, dito ganyan. So, sinabi ng mga bata na lumala, nagulpi sila dahil sa ginawa ni Clay. So, yun, na-realize ni Clay yung consequence na ginawa niya. Na humingi siya ng paumanhin sa mga bata dahil hindi naman niya sinasadya na gano'n ang mangyari. Maganda purpose niya, pero mali, hindi niya napag-isipan ng mabuti.
So yun, nakita sila ni Sisa. Dumating si Sisa at lalabasan naman yung kanyang itak. Naka-ready na dito eh. Pero kumbaga napigilan kasi in a way, umamin na rin yung dalawang bata na sinasaktan niya sila. At ang San Cristan Mayor, yung nagsisinungaling. Yun yung medyo naging problem ko dun sa what di pinakita sa Cristan Mayor yes, na parang sayang tuloy. Parang meron ba eksena? Yun. Meron ba eksena na nagkausap mo sa Cristan Mayor at si Sisa? Alam ko, starstruck yun eh. Walang pinakita nga. At kumbaga, total naman din, naglalapat sila ng mga dagdag na mga kwento para ilatag yung sana pinakita na. Oo. Pero dito natapos yung eksena, 'di ba? Yung episode, 'di ba? Baka sa Lunes pakita yung flashback ng bakit nasabi ni Sisa na nagsisinungaling sa Cristan Mayor. Baka magkaroon ng flashback sa Lunes. Ewan natin. Base sa trailer, magaganap din next week yung tungkol sa magiging kahinat na ng mga bata, yung kay yung pagkamatay ni Caspin, yung pagbubugbog or di pa klaro kung nahabol ba ng Guardia Civil si Basilio or nagulpi lang yung niya. Pero kasi ang problem nga din is hindi na highlight na di ba ilang beses nang ginabi si Clay sa daan. Hindi na highlight ang curfew. Hindi na highlight na may curfew noon, tapos babarilin ka kapag kasi tsaka pa nga yun di ba nung naalala niyo yung unang episode ba yun, pangalawa, yung walang matutuluyan si Clay. Hindi nabanggit ang curfew nun, di ba? Kaya nga, siguro hindi na sila dadaan dun sa arc na yun. Pero yun yung isang kaibahan kasi nasayang dahil alam naman natin part yun. At merong nangyayaring ganun din sa atin. Yes, so di ba? Yun lang sa Tokhang. I think umiiwas sila doon sa ganong siguro. Pwede, kasi alam naman natin mga nangyayari kasi sa paligid. Bakit nakakapanghinayang? Dahil may mga rebelde na ng time na yun. Yung mga Tulisanes na doon sila nag-ooperate kaya may curfew. At kung sino man yung mga lumalaboy pa ng gabi sa lansangan ay pinaghihinala ang mga Tulisanes. So kumbaga maganda sana na i-insert yun kasi socially relevant pa rin naman, 'di ba? Yun. And yun nga, doon natapos yung ating story. At saka base din sa trailer, next week, magkakaroon nga yung consequences. Yung sabi ko sa inyo, mai-issue si Ibarra at si Clay. Yun ang naalala ko dati na magiging biktima ng mga marites yung dalawa. At ang gagawa ng issue? Si Padre Salvi at yung sa Cristan Mayor. Si Panot. Si Padre Sunny Side Up. Padre Sunny Side Up. So, kung merong tonta, siya torta. So, yun ang nilalaman ng Kabanata 15. At naman yung ang napasin nating technical issue. Ang daming magagandang shot dito, lalo sa may ilog. Yeah. Lalo na yung mga nakadekorasyon dun sa picnic. Ang ganda ng mga payong. At hindi ito yung same na mga payong na ginamit before. Yes. Kasi di ba nakita na yung black na parasol, puti. Ito naman yung mga actually halo Meron ako nakita sa Japanese umbrella na kulay brown. Meron din yung mga mala rosas at mala orange na mga iba-ibang klase na period accurate din naman. Tsaka ang ganda lang ang gandang tignan nung mga na yun. Tapos dito ang tracking shot, hindi lang sa baba, meron din siyang aerial shots. So, kitang-kita yung mga naglalabas. Ayun yun lang isang dadagdag ko dito. Yung tao dito hindi tinipid. Ang dami. Lalo sa palengke, Diyos ko Lord, ang daming doon. Ang daming nangyayari sa paligid nila. Kahit anong angle, iba yung angle nila, iba yung angle nung kay Clay. At ang ganda kasi tignan na buhay na buhay. Tawag dito, sa kanila nakafocus Tapos, yung paligid, nakadefocus lang. Pero nakikita mo pa rin yung tao na may ginagawa. May naglalakad, may bumibili, may nag-uusap. May dadaan. Yes, Ha? Likod ng kortina? Ang sabi ni Popoy, kasi wala siyang mic. Nananakot ka. Kahit daw yung sa likod ng kortina, merong mga tao. Yes, Kaya ang ganda rin. Then yung choices din ng kulay, hindi sila nagmi-mix doon sa mga characters. Kasi
mas parang darker yung suit nila ngayon kumpara dun sa mga nasa ano. Tapos lulutang talaga yung mga characters. Pero may problema ako dun sa damit ni Clay. Masyadong yung fuchsia nung sa ano niya, napakalapit na dun sa skin color niya na akala ko Akala ko nga, kita na cleavage niya, tapos nakakalimutan, ay, nga pala, bakit kasi kakulay ng balat niya? Hindi, yun lang naman yung napansin natin na minor detail lang na. Kaya ang dating tuloy, parang sagwating na nung papaypay siya, tapos gumagano'n yung ano. So, ayun. Pero overall, ano pa rin, maganda yung locations. Again, yung usok effect na perfected na nila dito. Doon sa sound effects, wala akong napansin. Walang nega sa sound effects. Okay. Kaya, kasi usually, pag meron tayong narinig na agad napapansin natin. Pero yung mga props ang gaganda. Tapos meron sila ditong, mga sigarilyo, cigar. So, yung sabihin, kahit yung mga babae. Yung mga babae, Oo. And naman, meron pa tayong napansin dito yung sa hierarchy ng pag-upo. Nasa mataas si Maria Clara tsaka si Victoria. Tapos yung nasa baba si Victoria. Di ba si Tia yung nandito sa ano? Hindi ko maalala pa nga pangalan ng mga kaibigan. Sila yung nasa baba. Yung mga mas bata. Kasi, di ba, may mga barkadahan tayo. Di ba, usually may mas matanda sa mga barkada natin. So, yung leader ng mafia yung nakapupo. Yun usually mas matatanda. Leader ng mafia. Di ba kasi may mga mas matatandang mga kuya-kuya atin sa mga clan, barkada. Then, syempre, sila magtuturo. Yan. At si Victoria dapat yun nasa taas na yun kasi siya yung may karanasan. Siguro halik lang naman sa pisngi, parang big deal. Sabi nga ni Pero Kai, nung time na yung big deal yun Walang ganun. At lihim lang yun kasi kapag nabalitaan na may ganun, ako. Kwentong lola, yung pag naghawakan kayo ng kamay, nabubuntis na. Totoo yun. Kwentong lola yun. Kaya hindi ka pa pwede umakbay doon sa yung akbay nga lang na shock na si Tia Isabel na malayo sa mga tradisyon din ng mga kababayan na mimit ng mga nung panahon na yan sa ibang bansa. Kasi halimbawa doon, pwedeng humalik sa kamay ng babae, dito hindi. Dito, Chuck, magiging inulit yung abaniko, yung style ng pamipay. Alam ba nangyari na yan before 2015 dun sa Aldab, yung sa pamaypay. Yes, maraming nabalita pa yun Kumbaga, isang magandang phenomenon yun na parang naging interesado yung mga modernong kabataan sa mga matatandang kaugalian at pinapractice kasi nakita nila sa TV. And again, katulad din sa Aldab phenomenon, itong MCI, may ganun din siyang hatak sa mga tao. Actually, may nabasa akong na post sa Facebook ng isang nanay na nagulat na yung anak niyang hindi mahilig magbasa, babad sa online, babae, bumili ng Noli Me Tangere on her own at binabasa. Tapos nakita nga niya, nakatulog na yung anak niya sa pagbabasa. Ano ko dito, baka mamaya kinilig siya Fidel nakatulog Baka akala niya maghanap siya ng Fidel. Hindi kasi, obviously naman, alam naman at sinasabi naman nung show na itong si Clay moderno na pupunta lang dun sa book. Pero wala si Clay dun sa book. Pero so, ang nakikita niya dun talaga si Ibarra at si Parang ngayon, may nag-aaway ngayon na ship Filay versus, di ko naman ang tawag sa ship nila, nila Ibarra at Clay. Pero guys, spoiler alert, tragic po ang ending nito. Ang posible lang na may posibilidad lang na magkaroon ng happy ending dito, yung Filay. Yes. If ever man na si Fidel ay hindi talaga original na karakter sa And kumbaga nawala tayo train of thoughts. Ang isang maganda dito dun sa nangyayari is nahahatak niya yung kabataan na isik yung mismong book. Yes. And kumbaga, at least yung curiosity na yung ba talaga yung nangyari sa book? Ano yung difference? Pero mas importante din is patuloy natin pag-usapan ano yung importance ng mga scenes, ng mga sinasabi, ng mga naganap.
na ano ba yung relevance niya dito sa atin sa real world. Oh. So mga mga tatanong kung anong kabanata na po tayo base sa No Limit Tangere. Yung kaganapan po ngayong sa episode na ito ay nasa kabanata 19. Ang karanasan ng guro. Pero next week babalik sa kabanata 15 tungkol dun sa arc nila Sisa. Kasi tumatalon-talon yung Maria Clara Ibarra. Medyo naka-jumble yung Naka-jumble, pero may sense pa rin. May sense pa rin naman talaga kasi di mo siya pwedeng biglain din na ganun yung mangyayari agad. Siyempre, ito kay Sisa, yung tagal nung tawag dito. Sige. Basta yun na yun. Tagal nung appearance ni Sisa, yan. Kasi pagka bigla na lang siya mawawala Dahil sa mga susunod, wala na siya, di ba? Yung book kasi, kaya mo siyang tapusin ng isang upuan. Ang medyo mahirap lang talaga is yung language barrier ngayon. Kasi napakalalim na nung translation. Although meron lumalabas na mas mababa, pero minsan kasi nawawala yung essence noon. Yes. Kasi minsan may mga terms na hindi mo mai ta-transfer into Lalo na yung si Gobernador Silio, akala ni Senyo yung pangalan ng gobernador. Lalo na yung kanina, yung minamantika, yun. Mamantikan labi. Basta yun yun. Mamantikaan ng labi. Mamantikaan ng labi. Iba ang meaning na intindihan natin, pero ang meaning ata nun ay yung pagkain niya. Yung mga makadalo sa salo-salo. Piging. Pero isa pang maganda dito, pinapakita na hindi naman nalalayo tayong mga modernong tao sa mga makaluma. Yung mga gusto natin, mga aspirations natin, at yung mga ginagawa natin, hindi boring nung time na yun. Katulad nun, yung chismisan, umpukan ng mga magkakaibigan. Ngayon, ginagawa natin, yung mga ganong harutan, di ba? Meron pa rin yun ngayon, ng girls talk. Yes, yung pinakita na merong may sigarilyo, may wine din siguro doon, may picnic, may kainan. Ibig sabihin doon hindi naman talaga napaka prim and proper nung time. Kumbaga, meron din forms of leisure. Yeah. Pero hindi dahil nga conservative, di pwede pakita sa iba or sa mga hindi ka close. Yes. Or sa opposite sex, ganun. Kaya tagong-tago sila. And yun yung nagugustuhan ko so far. And ako mismo, daily habit na natin ito halos, di ba? Kaya sana, kumbaga, yung ganitong consistency, actually, paganda ng paganda yung visuals, paganda ng paganda yung cinematography, magpatuloy. Di ba nga yung ending shot kanina, yung drone shot doon sa ilog, top shot sila, Ibarra at yung guro. Ganda. Comment lang na alam ko hindi nila maiwasan is yung kulay ng tubig. Yes, Sana kung naabutan nila yun na medyo maganda-ganda yung panahon. Malamang sa malamang nag-uumpisa na kasi nila yung mga tag-ulan, kaya medyo malabo, mabaw. Nagbeberde na nga, naglulumot. Siguro may naulan na yon, tapos naagusan na yon. Kaya lang, wala na silang magagawa kung ganun na. Kasi, minsan, naghahabol sila ng oras din dahil hindi naman, na... Open kasi, kailangan talaga maghabol Kasi naalala mo nung nag-shoot tayo ang isa sa mga kinatatakutan natin yung mga outdoor shots ng tanghali, tapos meron lang tayo certain times sa hapon na lumalabas tayo para doon mag-shoot. Mga harsh na liwanag. Yes. Tapos pagka padilim na, hanggang hanggang alas 5 lang, gano'n. Kasi bigla lang mawawala yung liwanag na natural. Kasi mas maganda talaga ang natural light. Tsaka mga cinematic yung camera and lenses. So, mas prone siya sa ilaw. Kaya yung ilaw ng alas 5, halos black na yun. Nung panahon natin, nag-shoot pa tayo bago mag-pandemic. Kaya, talaga, careful yung mga tao dun sa pag-shoot, sa timing. And time consuming yun. Yung tipong, palagay ko nga, yung eksena na yun, malamang, isang oras lang sila nag-shoot, pero magdamag maghapon nila yung sineset. Kaya hindi na rin masyadong napakita yung ilog. Yung dami nga shot ng ilog Hindi yung bagay. Pero yung Agos maganda. Yung Agos maganda. Maganda yung Agos. Siguro hindi na talaga pinakita ng babad. Yes, Kasi nga yung medyo mag-green mag-green na pero understandable na hindi mo makokontrol yun. Sa timing lang talaga. So, yun ang natin, ang review at reaction natin pagdating sa ika-15 kabanata ng Maria Clara at Ibarra. So, maraming salamat po sa ating mga manood at kung meron kayong nais i-komento o suggestion, mag-comment lang po kayo sa ating video. At,
meron po tayong bukas, spoiler alert live sa Live na discussion tungkol sa sa NCI. ngayong linggo, sa mga naganap ngayong linggo, ano ang kaibahan nito sa No Limit Tangere na libro at sa No Limit Tangere na ba tawag doon? 90s na TV 90s series. And then siguro din doon sa kasi inumpisa ko na panoorin din yung 1960s na version. May nakita akong buo eh. Pero ang problema lang doon is yung buong libro ay ginawang pelikula kaya siksik. Napakabilis lang dadaloy nito. At sa linggo naman po, alas 5 din ng hapon, kasama natin si Zim Shahid para pag-usapan naman sa spoiler live pa rin ang Disney Plus, pagdating ng Disney Plus sa Pilipinas at yung tungkol kay ang tungkol sa K-drama dapat bang iban sa Pilipinas, sabi ni Senator Jinggoy Estrada. May poll tayo, open pa rin. And kung gusto nyo mag-comment doon, mag-vote lang kayo and mag-comment kayo below doon sa nasa community section yan eh. Yun, so maraming salamat po sa ating manood. Patuloy lang po kayo sa inyong suporta at susubukan po namin pagpatuloy ito. yung review at reaction pagdating sa Maria Clara at Ibarra. Yun, Gama. Ayun, syempre, ito, sa weekends pala, huwag nyo rin kalimutang manood ng ng review namin ng Running Man. Yan. Nakalimutan natin yan eh. Kung nga pa, Running Man Philippines. Running Man Philippines. So yun, huwag nyo Just keep Running Man. So yun, huwag nyo kalimutang i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kami YouTube, Twitch at TikTok. youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, dumalaw kayo sa aming website, www.fpsmediaph.com. Yun. So, maraming salamat po sa ating mga manood. Kita-kita pa tayo sa susunod nating spoiler alert review ng Maria Clara at Ibarra sa Lunes. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Babu!